paano ba tayo lalago? Paano ba tayo mag-grow as a Christian sa pamamagitan ng Word of God? Alam niyo po, nasa era tayo, napakahirap ng kunin ng atensyon kahit ng Kristiyano. Without Jesus, sa binasa po natin, John chapter 15, verse 1 hanggang 5, hindi tayo lalago. We are not growing Christian if we don't have Jesus, if we don't have the Word of God. John chapter 1, verse 1, the Word is God and the Word was God, and the Word became flesh. John chapter 1, verse 14, nagkatawang tao ang salita. At ang salita ang kailangan ng bawat Kristiyano. Pakisabi nga sa katabi mo, kailangan mo ang salita ng Diyos. Kailangan kasi nating gumago. Pag namamaga po yung Bible, ibig sabihin, gamit na gamit. Pag laging ginagamit. Ngayon, kung manipis pa rin yan, ibig sabihin, hindi yan nagagamit. Without Jesus, without Bible, without the Word of God, we are dried plants. We are ungrowth branches. Kailangan nating lumago. We are designed to bear fruit. We are designed to grow. Ephesians chapter 4. Kaya maraming bumabagsak na mga mananampalataya. Matalikod kay Lord. At sinasabi, Pastor, bakit ganito? We are not connected sa puno. Sino yun? Si Jesus. Yung picture ng puno ng ubas, yung ugat, gumagapang po hanggang sa branches. Yun po yung ratio ng puno ng ubas. Siya yung puno at tayo yung sanga. Hindi tayo mamumunga ng marami kung hindi tayo connected sa Word of God. Kaya pala madalas tayong malungkot at hindi natin alam gagawin. Connected ka nga lagi sa wifi pero kay Lord hindi. Huwag nating mahalin ang pagiging ungrowth Christian. Kapag tayo ay laging nakakulong sa mga ibang bagay, kailangan nating lumaya. Maraming nakakulong kahit hindi nasa bilibid. Merong nakakulong sa pornography, nakakulong sa anxiety, sa depression, nakakulong sa mga bad habits and attitude, nakakulong sa sickness. Kaya minsan ayaw nang pumunta sa church. Kaya minsan ayaw nang lumapit kay Lord. Nakakulong sa spirit of arrogance. Maraming nakakulong po ngayon even sa mga churches. Nakakulong sa mga cellphone. Nakakulong tayo madalas sa ating mga ginagawa. Kailangan nating lumaya. Kapag tayo ay merong Word of God sa buhay, binabasa araw-araw, dati kang suwail, magiging anak ka na ng Panginoon. Pwede niyo pong gamitin ang cellphone kapag wala kayong Bible. Pero napakaraming temptation sa cellphone. Maraming magpa-pop up na app, Shopee Pay Later. Kaya hindi pa rin tayo tuluyang nababago. You don't have time to read your own Bible. Andun, inaalikabok. Andun, inaamag. Nandun, pagbukas mo may gagamba pa. Pero pumunta tayo doon sa mga country na hindi pwede ang Biblia. Dumating sa airport yung Biblia, niyakap at hinalikan po nila. Communist country, nung napanood ko po, naluha po ako. Grabe naman po. Arrival nung box at nung package puro Bible, bawal to. Nahagkan nila, may pinasa lang sila. Ganun kahalaga ang Biblia sa kanila. Kamusta yung pagbabasa mo ng Biblia? Yan ang lagi kong tanong dun sa lagi nagsasabi, hindi po ako makapanagumpay. Babaguhin tayo at tuluyang itatransform ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceed. Number 2, take the Word of God as a living water. Kailangan ito ay maging ating inumin. Parang tao lang yan. 60% of ating pagkatao ay nabubuo sa tubig. John chapter 4 verse 14. But whoever drinks of the water that I will give him shall never thirst. It will become a well of water springing up to eternal life. Mga kapatid, ano po ba katangian ng tubig? To cleanse contaminated water. Kahit anong gawin nyo po sa bukal, takpan mo dito, takpan mo doon, bubukalan pa rin po yan. Payapa, banayad, sobrang linaw. Kung bakit tayo naguguluhan sa ating mga decision making, naguguluhan sa ating tama ba itong gagawin ko? Kalooban ba ni Lord to? Kasi nalalabuan tayo sa ating vision. Why? Kulang tayo sa Word of God. Tingnan nyo po, ang Word of God. Hindi lang para ma-refresh yung ating pakiramdam, kundi para lumidaw din ating sight. Kasi the Word of God, a lamp to our feet and a light our path. Siya yung living water. Kailangan ng ating soul. Pag nakilala natin ang Diyos at lalo natin kilala ang Panginoon sa salita ng Diyos, merong magaganap po sa surrounding na. Bakit minsan hindi pa nakakilala ang ibang tao?
Kasi kulang pa tayo sa Word of God. Masyado tayong navy ng social media. Manonood na lang ako kay Pastor. Papakinggan ko na lang si Pastor. Paano yung personal relationship mo kay Lord? Kailangan mong mamunga. Kailangan mong lumago, lumalim. Kailangan mong tuluyang mabago. John 7 verse 38. From his innermost being, the flow rivers of living water. Bukal sa'yo yung pagiging mabuti. Bubukalan ka ng malinis na isipan, hindi contaminated ng ibang bagay. Mawawala ang puwang ng depression at ng anxiety. Mawawala ang puwang pollution ng social media. Kahit mga nakaraan mo na lagi mong nai-imagine, mawawala if you dive into the Word of God. Kailangan hawak-hawak natin. Ikintas sa puso. Pero nagpatotoo. Isang unbeliever at isang may kaibigang Christian. Nagsabi siya, nag-rant siya ng mga bagay-bagay. Sinabi niya lahat ng negativities. Kahit nakakahawa na yung spirit niya. Pero alam niyo kung ano yung patotoo na unbeliever? Sinasadya ko na pong mainis yung Christian kong kaibigan. Hindi pa rin po siya mainis. Pinahiram pa rin niya ako ng sasakyan, ng motor. Pinatulog pa niya ako ng ilang linggo sa bahay. Sabi niya, ganito pa talaga pag nakakilala kay Lord? Minsan sinusubok tayo ng community, ng ating mga kakilala. Minsan tinitingnan lang tayo ni Pastor. Nagkamali lang yung song leader. Mainit na ulo ng mga musicians. Ito pa talaga yung nakakilala si brother at si sister? Bakit parang walang peace? Bakit walang joy? Walang love and self-control. Tama. Bakit hanggang ngayon nagmumura pa rin? Bakit hanggang ngayon nag-aaway pa din ng merong sigawan? Diyan pa po ba kayo? We need the Word of God as a living water. Lunod ka sa problema, magpakalunod ka sa salita ng Panginoon. Pinapahirapan ka na addiction, pakalunod ka sa salita ng Panginoon. Contaminated ng worldviews yung iniisip mo, take the Word of God as the water of your soul. Dadating sa point na yung Bible katabi mo. Hindi ito yung ating Diyos, pero we admire, we delight the Word of God. We need the water of our soul, the Word of God. Kaya parang tigang. Tuyo, parang lagi tayong broken, madaling masira, madaling masaktan. Hindi tayo connected sa Word of God. Sana naunawaan niyo ako mga kapatid habang tinitigan niyo ako ng masama. Amen? Alam niyo po yung Ash the Deer? I love that song. Lagi kong devotion po dyan. Awit 42. Tulad ng usa na hinahanap ang tubig. Hindi po nagmamahal kay Lord. Dapat minamahal din natin yung kanyang salita. Malungkot ka, wag ka muna mag-post. Tubigan mo muna yung nalulungkot mong pakiramdam. Ang sabi ni David, bakit ka nalulungkot o kaluluwa ko? Bakit ka nangihina? Purihin mo ang Panginoon. The Word of God is God's grace. Ito ay hininga ng Panginoon na ini-impart sa atin. Lord, ano po yung sinasabi ni Pastor? At yung mga laging pinapakinggan namin. Panginoon, ano yung gusto niyo sabihin habang mag-aaral ako ng salita ninyo? Lord, ano po yung pwede kong baguhin, tanggalin sa sarili ko habang pinag-aaralan ko ang inyong salita? Actually, kulang ang ating kaisipan. It's beyond our comprehension para aralin ng Panginoon. Aralin ang salita ng Diyos. Magkakaroon lang tayo ng understanding, kapayapaan, if we dive into the Word of God. It belongs to the presence of the Holy Spirit. Amen? I encourage everyone, take time to read your Bible. Take time to meditate the Word of God.